Hello po. Gandang gabi. Ito na naman po ako. Mangungulit sa inyo. Ako nga po pala si Mary Grace Yap. Ibabahagi ko lang po sa inyo ang aking karanasan, ang aking journey sa cancer. Ako po ay meron endometrium stage 1A cancer. Gusto ko lang pong ibahagi ang aking mga karanasan sa pagkikemo. Yun lang naman po. Kinikemo lang po. Kinikemo po ako ngayon ng 6 cycle. Pero nakaapat na po ako. Sa Friday po, magiging 5 na. At sa umpisa ng aking pagkikemo, napakahirap talaga. Napakahirap po ng may sakit na ganito. May sakit kang cancer. Lalo na sa katulad kong may hirap. Napakahirap talaga kasi emosyonal, physical, tapos pera na gagastusin mo para sa sakit mo. Kaya ko po sinishare ito at kaya ko po ibinablog ito ay para gusto ko lang pong ibahagi ang karanasan ko sa mga katulad kong mga kababaihan na kapag meron na po kayong naramdaman at nagbi-bleeding na kayo ng matagal ng 2 weeks, magpa-check up na po kayo. Wag po kayo matakot na magpa-check up para maagapan po kung ano po ang sakit ninyo at kung anong may bibigay na ng gamot ng ubigay ninyo. Para hindi na po mapunta sa kung ano pang sakit. Pag naagapan po kasi, may posibilidad na hindi ka magkakaroon ng cancer kasi maagapan po. Ang sa akin po kasi ang nangyari, kaya ako nagkaroon ng ganito. Nagbi-bleeding ako, medyo malakas, mahina, nag-spotting ako ng 1 month. Nag-worried na yung anak ko sa akin, kaya sabi niya, pinilit niya ako magpa-check up. Ang katwiran ko kasi, wala to, menopause lang to, hihinto din to. Yung pala, mali. Kung nakinig din ako nun sa mga sisters ko na sabi nila sa magpa-check up ka na, maring hindi ko sasapitin to kasi maagang na-detect. Pero blessed pa rin ako at di ako pinabayaan ni Lord dahil naagapan pa naman, hindi siya lumala. Kaya tayo pong mga kababaihan, mahalin din po natin ang sarili natin. Huwag po tayong matakot na magpa-check up pag may nararamdaman tayo. Kasi kapag pinabayaan po natin, tayo rin ang mahihirapan. At tulad ko po, talagang ayaw ko nang magpa-check up. Pero pinilit ako ng anak ko. Okay. And then nung nagpa-check up ako, sabi ng ubigay ni ko na makapal daw yung lining ng mattress ko. Kailangan ko daw magpa-biopsy. Okay. Nagpa-biopsy naman ako. And then nung natapos yung biopsy, ang sabi ng ubigay ni ko, kailangan ko daw magpa-opera. Ayun, malaking halaga ang kailangan. So, tumawag ako sa ate ko. Yung ate kong yun ay hindi ko siya kadugo, pero masigit pa sa kadugo ang turing niya sa akin. Talagang napakabait nilang mag-asawa sa amin, mag-asawa. Hindi nila kami pinabayaan. Then,
tumawag siya dun sa boss namin para yun nga makaano. Then yun na salamat, nagpapasalamat ako talaga at andyan sila na tumutulong sa amin, sa akin. Hindi nila ako pinapabayaan. And thank you Lord talaga, at may mga taong nagmamahal sa akin, sa amin. Yun na lang. And then, nung sinabi na kailangan ganito, maoperahan ka na nagpa-opera ako. Ang galing matris ko, mga ano ko. Then, nung natapos yun, nakala ko tapos na. Akala ko wala na. Kaso, dumating yung bigay ko, yung doktor ako, na sabi niya, meron pa tayong last na laban. Sabi niya, kailangan mong magpa-chemo. Ayoko talaga magpa-chemo. Pero, pinilit ako ng mag-ama ko. And then, nung nakita-kita din kami ng ate ko dahil birthday niya, sabi niya, go mo na yan. Sabi niya gano'n sa akin. Okay. Nung unang chemo, grabe, talagang matatawag mo kung ano na lang yung talagang iaano mo kay Lord na sabihin mo na lang, Lord, kunin mo na lang ako sa ganito, ganyan. Hindi mo talaga maisip kung ano yung sinasabi mo dahil sobrang sakit. Then, nung pangalawa, medyo okay. Pangatlo, ayun na naman. Nung pang-apat, ganun din. Pero talagang gusto mong gumaling para sa mga taong mahal mo sa buhay. Go. Huwag kang matatakot na magpa-check up. Huwag kang matakot na malaman mo kung anong sakit mo. Sa totoo lang, itong nagkasakit ako, marami akong natutunan sa buhay. Hindi lang sa buhay, marami rin akong talagang hindi ako iniwan ng mga kaibigan ko, ng mga sisters ko, at ng pamilya ko. Napakaiyakin ko noon. Nung mga bago-bago ako nakikemo, parang gusto ko, kahit na nasa kwarto lang ako, gusto ko may naririnig ako mga boses sa labas ng bahay o kaya sa baba ng bahay. Yung sa labas ng kwarto ko, marinig ko na yung mga boses. Natatakot ako na wala akong marinig na mga nagsasalita. Yung ganun. Pero, na-realize ko na yung mga kasama ko, hindi sa akin umiikot ang mundo nila dahil meron din silang sariling mga gawain sa buhay. Doon ko na-realize. Pero, ganun pa man, hindi pa rin nila ako iniiwan. Doon mo makikita yung mga taong nagmamahal sa'yo. Doon mo malalaman na kahit wala ka, ang daming tumutulong sa'yo. Sabi nga, talagang ayaw ko na noon. Kasi ang katwirang ko, na naoperahan na ako. Sabi ko, ayaw ko na magpa-chemo, gastos lang yan. Sagot ng asawa ko, kahit mabaon ako sa utang, gumaling ka lang. Sabi naman ng anak ko, kahit ilang trabaho papasukin ko, gumaling ka lang. Okay, inilalaban nila ako. Bakit hindi ako lumaban? Pero sa totoo lang nakikita ko,
nahihirapan din sila pero hindi nila pinapakita sa akin. Ito ang pang-apat na chemo ko, delay yung sahod ng anak ko. Mabuti, at nagulat ako, na-surprise ako, pumunta yung mga sisters ko. Nagbigay sila sa akin ng pandagdag sa chemo ko. And then sabi ng asawa ko, kasi nag-iisip na naman siya, saan kaya ako manghihiram? Yan, naririnig ko silang nag-uusap na mag-ama, hindi nila pinaparinig sa akin. And then, bumungad ako. Kung nahihirapan na kayo, stop natin to. Total, nakaapat naman na ako. Ang sagot nila, hindi, tatapusin natin to. Go! Minsan kasi, iniisip mo yung pamilya mo. Iniisip mo yung gagastusin nila para sa'yo. Kasi, bilang may sakit, pakiramdam mo, para kang parang pabigat ka para sa iyo na may sakit ka, pero para sa kanila hindi. Ayaw nga nilang naririnig yung words na yon. Pero talagang andyan talaga si Lord, hindi niya kami pinapabayaan. Maraming salamat sa mga taong tumutulong sa amin, sa mga taong nagmamahal sa amin, sa mga sisters ko, sa mga kaibigan ko, sa mga angels ko. Yung mga angels kong yon, si Mami Susan, si Mama Mia Ani, si Mama Bebe, na nag-alternate sila sa pag-aalaga sa akin. Maraming salamat sa mga sisters ko, mga Pariles. Maraming salamat sa ate ko, na dalawa kong ate. Maraming salamat kasi napakalaking bagay yung ginagawa niyo sa akin, na magte-text kayo, magchat-chat kayo ng good morning, good night. Thank you. Kung minsan man di ko kayo nasasagot, pag araw na ng chemo ko, alam niyo na yon. Pero hindi pa rin kayo nagsasawa. Maraming salamat. At pasensya na po kayo kung umiyak ako. Na ano lang po ako sa naikikwento ko, sa karanasan ko, at sa buhay namin ngayon ng pamilya ko. Pero okay naman po kami. Hindi na ako nagbalot ng ulo para makita po kung ano talaga yung itsura ko. Sana po isubscribe nyo po ako at i-like at i-share ninyo ang aking YouTube channel. At maraming salamat po. Pasensya na po kayo kasi ito po ay dire-diretso lang, hindi po ako nag-i-edit. Hindi pa naman po ako marunong mag-edit. Nagtatry lang po ako, baka sakaling matanggap ako sa YouTube. Maraming po salamat. Sa susunod ulit po na chikahan natin. Marami pa po akong ikikwento sa inyo. Thank you po. Bye-bye po.